Gian Constantino and ako ay isang songwriter at singer. Yun yung passion ko sa buhay. Simula pa lang ng bata ako, sumulat ng kanta at kumanta. Discover ko yung talent ko sa singing muna nung ako ay, sabi nila papa, 3 years old. Nung pinapakanta nila ako lagi sa ibabaw ng table, bibigyan nila ako ng 5 pesos para kumanta. So, ganun, every time uuwi si papa, bigyan niya 5 pesos, kakanta ako sa table. Tapos yun, sobrang, kakanta ko. Eh, yung 5 pesos naman, minsan binibili ko ng ice candy. So, nagkaroon ng malaking, bukol sa throat. So, for, mga 6 years, hindi ako nakakanta. The next nakanta ko, mga 8 or 9 years old na ako. Tapos, yun, practice ko na. Lagi na ako kumakanta. And then, songwriting naman, 9 years old ako nung nag-start ako magsulat ng kanta. Unang kanta sinulat ko na hindi ko na matandaan talaga yung kanta. Dahil hindi pa ako marunong mag-play ng instrument nun. Pero natandaan ko yung meaning ng kanta kasi nung nagka-crush ako nun sa kapitbahay namin, kawig si Carlo Aquino, sobrang cute talaga niya. Tapos yun, gumawa ko ng kanta, tapos sinasabi ko sa papa ko na, Papa, akala mo hindi ko alam yung pag-ibig. Alam ko na kasi may ibig na ako. Yung sa pag-compose, hindi ko masasabi na kasi magaling ako, ganyan or anything. Lagi kong ina-acknowledge na gift yun from God. And kung hindi niya binigay sa akin, I think wala din eh. Kahit yung mga words na narinig ko sa mind ko, parang hindi ko alam kung saan yung talo yung nagdugtong. Like, hawak kamay. Ginagamit ba sa toong buhay? Di naman. Ang hawak kamay ko lang. Di naman yung normal. Like yung sa awit. And yun, sa may PDA namin na theme song, yung awit ng pangarap. Nais naming marating tuktok ng mga bituin. Meron ba tuktok yung bituin? Hindi ko nga alam saan nanggaling yun. Parang pagka gumagawa ko ng kanta, hindi ko, parang lagi ko inisip na, God, ang galing mo. Kasi, hindi na sa inuwa na ganito. Parang, ang kisig lang. Ayun, yung hawak kamay. Yan yung isa sa mga sabi kong kanta talaga na yung ginagawa ko pa lang. Wala kasing editing yun eh. Dire-diretso lang siya. Sobrang iyak ako ng iyak nung ginagawa ko yung song na yan. Yung song na yan, ginawa ko yun for my cousin. Kasi wala akong kapatid na bunso. Since bunso ako lang yung parang ako yung nabibaby, ganyan. Since namatay yung tatay at nanay niya maaga, sa amin siya pinaampon. So, lumalaki kaming dalawa magkasabay. And then, nag-promise kami noon dati, ang taon kami noon, mga 12 or, hindi, 14 yata, na promise hindi tayo mag-boyfriend. Hanggang mag-18 tayo. Tapos ganito, nangangarap kaming ganun. Tapos, nagrebelde siya. Tapos, umalis siya ng bahay namin. Sobrang iyak ako ng iyak. Pero kahit galit ako sa kanya, hindi ko maikukubli na mahal ko siya. So, yung nagawa kong kanta for her, parang sinasabi ko pa rin, alam mo, di pa rin kita iiwan. Pag bumalik ka, dito pa rin ako, ate mo pa rin ako. So, yan. So, pero po, parang, ano po yung nagtulak sa inyo para pumasok sa PDA? Kahirapan ng buhay. Kaya nagtulak sa akin. Honestly, kasi mahirap yung buhay namin eh. Hindi siya, alam niyo ba, na galing ako sa squatters area. Doon kami nakatira ng family ko. Hindi aming sarili lupa, nakikitira lang talaga. Pero yun talaga yung buhay namin. Yun, hindi namin sariling lupa yun. Tapos yun, parang nakalimutan na yata nung may-ari, kunin sa lola namin. Tapos yun, parang magkakasama kami doon, magkakamag-anak. Minsan, mahirap talaga, sobrang minsan, kasi baon sa utang yung family namin. Pag walang susweldoin si Papa, maraming tumutubong mga gabi sa gilid ng bahay namin. So, yun lang. Tsaka talbos ng kamote, alam niyo ba yun? Talbos ng kamote, yung may tangkay pa na color, Pag hinukay mo yun, meron yung kamote sa ilalim. Talbos nga ng kamote. Yun. So, yun lang, ganun yung ulam namin. Pero pag okay naman si Papa, hindi naman ganun yung ulam namin. Nakapag-ulam kami ng manok. Pero most of the time talaga, sobrang hirap. So, alam mo, ma-inspire ka na tulungan yung family mo. Parang, ayoko nang ganito habang buhay. Yung nanay ko, parang forever magtitinda yung nanay ko. So, mula bata siya, nagtitinda siya hanggang mamatay, magtitinda. Parang, God, ayoko naman ng ganun. So, yun, next time, actually, di lang ako, pati mga kapatid ko, ganun din. Medyo nauna lang talaga ako.
Pero pare-pareho kami ng vision na magkakapatid na hindi tayo pwede maging ganito habang buhay. Kailangan talaga maging maunlad tayo. So, yun yung nagtulak sa akin. Supportahan yung pamilya ko, mga kapatid ko. Ngayon po na okay na po kayo, parang paano po kayo nakakapag-adjust sa buhay niyo dati, sa buhay niyo ngayon? Actually, nung kalalabas ko lang ng PDA, hindi siya madali. Kasi, di ba, nasanay ka na parang ayos lang, magsuot ka ng ganito, ayos lang, lumabas ka ng bahay na walang makeup, ayos lang, anything ayos lang. Pero paglabas ko ng PDA, lahat ng meron ako, kumbaga, partially talaga, malaking parte nun yung pagboto ng mga tao sa akin, pagmamahal nila, pakikinig nila ng kanta ko. So, parang ang hirap na hindi mo isukli sa kanila. So, magitan na, makita ka nila na presentable. So, parang hirap kasi alam mo na ano kanila all the time. Alam mo, parang happy sila makikita ko pag makita ko nila. So, medyo mahirap mag-adjust ng konti. So, dahil nandito na ako, wala namang atrasan dahil sa, alam mo yun, maramdaman naman na gusto ko to eh. Ito yung pinangarap ko, nandito na ako. So, dapat talaga, mo yun, samantalahin mo yung pagkakataon at harapin mo yung responsibilidad kasama nung bagay na talagang pinaghiling-hiling mo talaga. So, sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, kahit hindi sa show business, kahit ano pang trabaho yan, ganun eh, kailangan mong tanggapin na ito hiningi ng trabaho mo. So, ibigay mo yung best mo and the effort. Kasi, kung mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka na magdadalawang isip eh. Kung hindi ako masang PD, baka estudyante ako. Siguro, a mass communication student ako. Kasi gusto kong maging journalist. Okay. Yun. O pwede rin, kung hindi man ako makapag-aral dahil hindi kaya na pa ng tatay ko, baka musikero pa rin ako. Siguro tumutugtog ako. Papaunahin ko pa rin yung brother ko. Sige, ikaw muna mag-aral. Tugtog muna ako. Sa mga kabataan na gusto nyo tulong yung family ninyo, para kailangan kayong kabayo. Totoo yan. Kailangan pa, alam yung kabayo, diba may harang yun dito? So, hindi natin itignan yung nasa kabila tsaka sa kabila. Nasa goal lang sila. Lagi. Pagka masyado mong, alam mo, pagka eto yung goal mo, tapos parang tingin ko saan-saan, hindi naman mahalagang bagay, magugulo yung tamang direksyon. So, yun, focus lang. And, dedikasyon at tiyaga. Minsan, parang feeling mo talagang blurred, parang walang nangyayari, walang ganito. Hindi, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Right time talaga bibigay ni God sa'yo kung talagang deserving ka na dun sa bagay na gusto niyang ibigay sa'yo. Kasi parang, di ba, kung ikaw, di ba, parang yung anak mo, gusto ka ng Game Boy, pero kung binigyan mo siya ng Game Boy, parang makikita mo, parang hindi siya mag-aaral mabuti. Kaya gagawin mo sa kanya, mag-excel ka sa school, sabi yung reward mo. Parang ganun din sa God. So, parang, kailangan gano'n lang din. Kailangan maging deserving tayo sa mga bagay-bagay na gusto niya ibigay. Tsaka yun, enjoy lang ang buhay. Para masaya, ang masaya doon yung journey papunta doon eh. Kasi parang ang pangit nung karanasan mo, kung wala kang pinagdaan ng hardship, parang nakuha mo na agad. Di mo appreciate na, ang sarap nito. Kung hindi mo naman pinagdaanan yung hirap. So, ayos lang yan. Dire-diretso lang. Tapos, dun sa walk mo, dapat di mo kakalimutan kung sino ka. Kasi maraming bagay makaka-apekto sa buhay mo. Makakalimutan mo talaga identity mo. Pwede kang maging mayabang, pwede kang maging ganito. So, like kang bumalik na sa course. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga yung passion ko? Gusto mo magsulat? Magsulat ka lang. Gusto mo maging, painter? Alam mo, bumalik ka lang doon, yung passion mo doon. Thank you. Bye-bye.